Before we start, can we please request Mr. Dalagan to please shut up? 2,000 years later. Maaari po bang ipakilala ninyo ang inyong sarili, trabaho o pinagkakaabalahan ngayon? Okay. Ako si Richard G. Bastilan, guro ng Kidapawan City Pilot Elementary School. Isa akong guro dito, advisor po ng Grade 3 Banana. And isa po rin akong instructor ng Kolehiyo de Kidapawan. At the same time, sa Pwedeng Sunday, busy rin ako sa akin. Pinagkakabalahan ko ang meron di akong kaya. Okay po. Kilala kayo bilang isang tao na katangian o ang kabusihang nagawa na pagtuturo sa mga mag-aaral sa PCTS. Paano ninyo nalinang o nagagawa ito? Kilala ko sa PCTS bilang isang modelo. Lalo na sa kagandahang asal, ayan, na naibibigay ko sa araw-araw sa aking mga mag-aaral. Lalo din tinatawag sa kanila, niririnig sa kanila ang mga mabubuting asal na dapat lumaki ang mga mag-aaral na gaya ng mga JK na may takot sa Panginoon. Ano or sino ang naka-impluwensya sa iyo upang malina ang taglay mong pagpapahalaga at leadership? Yes. Ang naka-influensya nito is una-una ang ating mga magulang. Yan, mga magulang ko. Dahil sila ang una kong naging guro, sila yung nagbibigay ng gabay sa atin upang maging mabuting tao. Pangalawa, na kuha ko ito sa paaralan. Kasi nag-aral ako simula day 1 hanggang nakatapos ako ng aking pag-aaral at gusto na itong graduate din ako ng major in values education. Kaya yung mga nakuha ko sa paaralan ko is doon ko nakuha ang lahat. Ano ang mga pangyayari sa inyong buhay na sinubok ang inyong pagpahalaga at virtue? Yes, ano mga pangyayari sa aking buhay na sinubok? Yes, marami masyado tayong mga pangyayari sa ating buhay na hindi nasa. Bawat isa sa atin ay mayroong kanyang problema na yung kanyang pinagdadaanan. So, isa nito is yung sinubok ako na naging nagpatatag sa akin during 2019 COVID time. Maraming masyadong problemang dumating sa akin. Naging problemado ako sa aking financial. Ayun, marami financial, halos nawalan. Nawalan ako ng taon ko, nawalan ako ng pag-asa. Pero sa kalaunan, yung dahil sa ating naging sentro natin ng Panginoon, suntiran ko sa hindi na bangon. Paano mo po natugunan ang mga ito po na problem? Yes, una-una, sabi ko nga, dapat kung meron tayong mga problema, walang problema, meron tayong mga problema pinagdadaanan, dapat kasi nakasentro ang ating buhay sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, siya ang ating gabay, siya ang sentro natin. Dapat sa ating bilihan. Kasi kung ano yung mga problema na ating dumarating sa atin, yung holistic natin, ang ating social, financial, emotional, dapat nakasente sa Kanya para gumaan ang ating buhay. Paano mo po hinaharap ang mga hamon at karanasan na maaaring sumubok sa iyong mga pagpahalaga at virtue? Mga hamon sa aking buhay, ginagawa ko itong inspirasyon. Nagiging positibo ako sa aking buhay. Yung mga, alam ko, ang experience is the best teacher. Natututo tayo sa ating mga pagkakamali. At nang dahil sa ating pagkakamali, nagiging okay ang ating buhay. Lalo na, dapat kung meron man tayong mga pagsubok sa ating buhay,
naging positibo lang tayo kasama natin ang ating Panginoon. Ano ang mga benepisyo ng pagpapakita ng pagkapalaga at virtud sa iyong sarili at sa iba? Siguro, kung meron tayong pagpapahalaga sa ating buhay, yan, yung pagpapahalaga natin. Una-una siguro, maganda ang ating buhay. Maganda ang ating paglalakbay dito sa ating tigit ng buong ibabaw. Pangalawa, wala masyado tayong problema. Ang ating nai-encounter sa pang-araw-araw. Yun. Ano ang pinakamahalagang virtud para sa iyo at bakit? Pinakamahalagang virtue para sa akin is yung pananalig sa Panginoon. Bakit? Lagi kong sinasabi, sabi ko na dati, akala ko noon na walang Diyos. Akala ko kaya ko ang lahat. Pero now, na-realize ko na kailangan pala natin talaga ang Panginoon. Kaya dapat, una sa lahat talaga, unahin natin ang Panginoon. Yan. Yung pinaka-importante natin. Paano mo itinataguyod ang mga virtud na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Yes, araw-araw. Since nakasentro ang ating buhay sa Panginoon, ako bilang isang tao, yan lang, araw-araw mananalangin. Then, sa mga church activities, kasali ako sa mga Night of Columbus, Couples for Christ, Lectures, sabi ng PSC, Panglulis sa Pag-ampo, and yung kaabang na rin soon. Kaya everyday, kasama ko ang aking pamilya, kasama ko ang aking katrabaho, kasama ko ang aking buong community, kasama ko ang buong community, kasama ang ngayon at Panginoon. Ano po ang iyong mensahe para sa mga kabataan na tulad namin? Well, sa mga kabataan, bata pa kayo, kailangan kayo mag-aral ng mabuti, kailangan kayo magkaroon ng limang sa mga ganda, maging mabuti kayo palagi, sumunod kayo sa inyong mga magulang, huwag matigas ang ulo, maging aktibo kayo sa gawain pangsimbahan, yan, para lumaki kayo na maganda ang buhay kapag ang inyong mga sarili, ang kanilang sarili is nakasentro tayo sa Panginoon. Dahil nung nakasentro tayo sa Panginoon, kayo mga kabataan, na gaya ninyo, yung nakikinig, yung nanonood kayo, so dapat is, para lumaki kayong mabuting tao, yun lang, sumunod tayo sa mga pangaral ng mga magulang, sa nakakatanda sa ating guro, sa inyong guro, sa GMRC ba ito? Kaya yun, so yun lang, walang talaga tayo, maging ang sentro natin ang Panginoon sa pang-araw-araw. Thank you po. Sige, maraming salamat, ma'am. Daghang salamat sa inyo for the opportunity. God bless us all. Ah.